On All Pinoy, please welcome the one, the only Asia's Nightingale, Miss Lani Misalucha, as she captivates us with her latest single, Aking Tatanggapin, a touching story of love, pain, and healing through music. Feel her powerful voice and raw emotion. Let's welcome Miss Lani Misalucha on All Pinoy, only here on All Radio 103.5. Minsan, pag-ibig ay nakakapagpiro. At bakit ito'y nakakasakit ng puso, pero tuloy pa rin, hindi sumusuko. At ipinaglalaban ng damdamin sa titigman ng pagkabigo. Aking tatanggapin, aking haharapin, sakit na dulot sa akin. Ako ang lalayo kung yan ang paraan upang di na nagdaramdam. Pipilitin kakayanin, ganyan ang aking gagawin. Pangako niya'y kakalimutan ko na rin. At kahit sa akin ay gusto niyong mabalik, pero sanay na nga akong di marapit, pagkat naglaho na sa aking isip. Magkaroon man ng panunambat, kakayanin itong dibdib. Aking tatanggapin, aking haharapin, sakit na sa akin. Ako ang lalayo kung yan ang paraan upang di na nagdaramdam. Pipilitin kakayanin, ganyan ang aking gagawin. Pangako niya'y kakalimutan ko. Papawiin sa damdamin upang ang puso aking tatanggapin, aking haharapin, masakit na dulot sa akin. Ako ang lalayo kung yan ang paraan upang di na nagdaramdam. Pipilitin kakayanin, ganyan ang aking gagawin. Pangako niya'y kakalimutan ko na rin. Haharapin, pipilitin kakayanin, ganyan ang aking gagawin. Pangako niya'y kakalimutan ko na rin. Haharapin, ako lalayo. Pipilitin kakayanin, ganyan ang aking gagawin. Pangako niya'y kakalimutan ko na rin. Kakalimutan ko na rin. Guys, magandang araw. This is DJ Rap and welcome to All Pinoy right here on All Radio 103.5. Nandito po ngayon sa studio, one of the best, the most iconic bosses po ng OPM, Asia's Nightingale. Guys, welcome to the studio, Miss Lani Misalucha. Hello! Hi everyone! Kamusta kayo lahat? Hi Rap! Miss Lani, nagpipigil ako. Munti ka na ako mapamura. Isusugal ko na trabaho ko. Grabe, hinay-hinay lang But first, please kung pwede lang, can you indulge me? Himayin po natin yung bago niyo pong kanta. Okay. Well, ang title ng song is Aking Tatanggapin. This was
composed by Freddy Saturno. If you know, of course, si Venny Saturno, magkapatid sila. Venny and Freddy. Okay. So Freddy Saturno is the younger brother of Venny Saturno. So he composed this song, and it was arranged by Tommy Katigbak and co-produced with the wife of Tommy, si Ria. So kami ang mga nag-produce niyan. And this one is available on Spotify at saka sa sarili kong app, the LaniMisalucha.io. So that's where you will find the song Aking Tatanggapin. Spotify and LaniMisalucha.io. And how was Miss Lani the process like for this song compared to all the songs na nagawa niyo na po in the past? Kung pwede po magsimula tayo sa germ of an idea pa lang. Ano po ba yung what goes into it? Ano una din yung pina-prioritize niyo? Lyrics ba agad muna? Melody? Okay, ito kasi, no. So of course when you say na, Lani Misalucha, parang equivalent na yan sa power songs or power ballad, di ba? Mga ganyan. But this time, my husband was like, alam mo, dapat mag-experiment na tayo ng iba. Para naman, mag-venture tayo ng kakaibang genre or kakaibang tunog. So nag-reach out ang husband ko kay Freddy Saturno, and then nagbigay siya ng mga instructions. Oh, you know what? Ito, pakinggan mo itong mga ganitong mga songs ngayon ng pang millennial. Wow. Alam mo naman pag siyempre, when you reach this age, dapat kumbaga adapt? Out of the box ka minsan na mag-isip, ganon. So, kaya, if you have listened to the song, parang yung takbo ng melody niya, parang medyo, di ba, it's not the usual Lani, di ba? Kaya, sabi namin, sabi ng husband ko kay Freddy, gumawa ka ng ganitong klaseng kanta. Na medyo mag-a-appeal sa mga young people. At saka mas current yung sound, mas, diba? Yeah. Yun. So what would you say yung pinaka-creative challenge out of all of that? Wala namang talagang naging challenge, but yun lang, actually, most of the thinking gumagawa husband ko. Siya yung nagbibigay ng mga ideas. So, yun na nga, siya yung nag-feed lahat ng gusto niyang mangyari kay Freddy. And then, of course, ako rin naman ang magla-last say, So, ayun, and we really wanted to go towards that direction. So, wala namang ganong ka-challenge. But, ang pinaka-ano lang is, it's going to be totally different from the usual songs that I've done in the past. And then I think matutuwa po fans nyo kasi you are constantly evolving and refining yourself as an artist. So something unexpected at saka a good surprise for your fans and future fans, diba? Yes. Kasi, we've got to face the fact that, I'm not getting any younger, diba? And of course, when we talk about age, we're just like machine, over time, over the years, syempre may mga wear and tear yan, di ba? Yeah. So, ganun din tayong sa tao, no? Mga muscle natin, sometimes merong mag-deteriorate na rin. So, ganun din. Hindi naman the whole time I can do belting, I can do, I can do that super highfalutin high notes. No? Yes. So, at least, with this kind of songs, it's not necessary for me to, to do the pounding of the notes and all that. So, kaya naisip namin na. Yeah, at least may varieties na. Yes. And Miss Lani, growing up, what would you say nung hindi ka pa professional singer? Ano yung kanta na talagang namangha ka? Yung, I like the saying when music has the power to transport you. Yung talagang parang, whoa, may ganito palang feels. Siguro, I would say nung maliit pa ako, siguro about mga 7 or 8 years old, yung tatay namin, he plays the piano eh. So, almost every night, he would be on the piano. And then sometimes, galing siyang trabaho, uuwi siya, may mga bit-bit siya na mga music chart. Yeah. Binibili niya sa Carriedo,
ganyan. So, there was this one night that it was playing this piece on the piano. And then, parang tinuturo niya sa akin. Tapos, kasi yung music chart na ganyan, di ba, mga notes and then underneath are the lyrics, di ba? Yeah. So yun, sinusundan ko, ayan, tinuturo niyang ganon. Tapos, sabi niya, ganito yung pagkanta. Sabi ko, ang ganda, ang ganda. Hindi ko alam na classical piece na pala yun. It was Ave Maria. You know, Ave Maria, yung gunod. Wow. So, from there, sabi ko, wow, it is really beautiful. So, nagkaroon na ako ng liking to that kind of music. Hanggang sa, na-carry on ko na siya nung lumaki ako. And after that, would you say, mas naging gradual yung liking or fascination mo sa music or medyo instantaneous na parang, wait, teka. Gradual eh. Gradual kasi unang-una, though both my parents are, very musical, tatay ko, yun nga, he plays the piano. And then when we were little, 5 kami magkakapatid, he taught us all ng piano. And then, ang nanay ko, ang boses niya, koloratura. Father ko naman, tenor ang boses. Pero hindi sila yung, alam mo yun, they're not the kind of parents, isasali ka sa mga contest, ganon. Di ba may mga parents na talagang ganon ang gusto sa mga anak nila na ilalagay ka sa TV, mga ganon. Hindi sila ganon. Even if they have this certain love for music, pero hindi sila yung parents na in-encourage ang anak nila to really embrace music. Hindi. Tama. At least hindi yung parang forced into your throat na, oy, ito gawin mo, oy. Hindi. Hindi yung parang on your nose na hindi. Gawin mo to. Correct. Hindi sila ganon. Hindi sila ganon. Only because ang talagang primary nila is for us na siblings, hindi talaga maging involved sa entertainment. Siguro yun. Kasi after mag-high school ng sister ko, nung magka-college na siya, she told our parents that she wanted to take up music and then mag-major ng voice. Gusto niyang mag-UP. Yeah. Hindi. Oh, Hindi. I see. So, yung ate ko, she ended up taking up psychology. Nag-graduate naman siya doon. Okay. And then, because yun yung instruction ng parents, mag-aral kayo. Alam mo yung the typical Filipino parents na mag-aral, mag-graduate. Work hard. Magtrabaho, kumuha ng trabaho or profession. Para stable kayo sa Correct. So, and then yun, after nung ate ko mag-graduate ng psychology, parang, nag-graduate na ako. Nag-fly na siya, sumali siya sa isang choir na nag-tour sa Europe. Wow. Ang galing. Kaya nung na yun, hindi na ako nag-insist na mag-music ako. Business adong. But little did we know, ito na po, diba? Full circle. I know, talagang dun pa rin, dun pa rin ilalagay ka. Dun pa rin nilagay ng tadhana. Yes. So, Miss Lani, since 40 years in the industry, that's quite a feat, quite a milestone. And since artist po kayo, I'm sure you have a certain standard. So, ano po yung non-negotiable mo when it comes to working with you? Ay yung or someone who would wanna collaborate with you? You know what? Ako, talaga ha. I'm not strict. Easygoing ako, honestly. Kahit sino naman pwede. Like, when there's a concert, let's say may mga iba pang artists, syempre, each artist may kanya-kanyang gustong musical director, di ba? So, sa akin, sige, kung sino gusto yung musical director, okay lang sa akin. Okay. Hindi ako, okay lang ako. Easygoing. I think very flexible, di ba? Pero, siguro, I'm sure, bare minimum respect, tas okay na po lahat. Okay na ako. Pero, but now, since
Iba na yung sitwasyon ko nga because I have this disability. When it comes to doing a show or a concert, I really have to have my own sound engineer. Yeah. I bring my own ear. I have IEM. I have my own microphone. So I tag along my sound engineer wherever I go. Oh, yun na yun, kailangan mga prerequisites sa mga bagong adapting conditions, 'di ba? As we age. Yes. And speaking of 40 years in the industry, out of your whole musical journey po, ano po so far do you think was the most surprising, beautiful thing na nangyari sa inyo, if any? What's the most beautiful thing? Something sobrang looking back in hindsight, surprising na you didn't think of. Na parang, nga nangyari pala yun. Ganito pala mangyayari if I pursue the creative arts. My gosh, since from the very beginning, hindi ito yung gusto kong pursue. Honestly, kaya nga nabdab ako na late bloomer. Since I entered the showbiz na I was already a wife, I was already married, I already had 2 kids that time, and I, entered the music industry here in the Philippines. So, but, kung minsan ganun talaga, na minsan it would really take you to that road, unexpectedly, because, honestly, hindi ko talaga akalain na magsisinger ako. So, 40 years went by. Looking back, parang, parang wow, nangyari pala lahat ito. It was all laid down for me to experience. And honestly, no regrets. I'm really grateful for everything that I have experienced all throughout this 40 years. And everything was amazing. Of course, hindi mo maiiwasan na merong mga ups, may downs, syempre included lahat 'yan for each of us to develop pa, 'di ba? Kasi kung hindi mo ma-experience lahat 'yon, hindi makulay. Diba? Definitely. So yeah, talaga sabi ko nga tama 'yung sinabi mo, parang looking back, oh my gosh. Wow, nangyari na pala talaga lahat ito. 'Di ba? At lumipas na yung lahat ng mga taon na ito. And honestly, I'm almost at my tail end. And I've been, since 2003, before kami mag-migrate sa Amerika, talagang gusto ko nang mag-retire. Although, very late na nga akong pumasok sa industry, which is 1997. Parang yun yung mark ko nung 1997 because that was the first album that I released under Alpha Records. Can I ask po, what was that initial push or impetus na, it's not too late. I think there's still a window for me to pursue this. Honestly, I had so many doubts. Yeah. Because, yun nga, just like I said, I wasn't young. Which is valid. Diba? You're not young anymore. I wasn't young anymore. I was, ano ba ako noon? 27 na yata ako noon. 27. Married. Diba? To have 2 kids. Unattractive. Syempre makikipagsabayan ka. Mga starlet. Diba? With the pool of really, young, beautiful people. So talaga sa parang ko, I had so many doubts. And then I was just, playing along. Sabi ko, sige, album, nag-record, nagpo-promote, and then, one thing led to another, and then, it took a while for Delani Misalucha to register. Kasi, for one, mga tao nun nahihirapan pang anuhin yung Misalucha, parang nahihirapan na ibigkasin. Yeah. Sabi ko nga kay Sir Koji, para siyang premium salsa nga pakinggan. Misalucha. Parang premium salsa yung last name. Misalucha. Or parang drink. No, but it was
it's ano yan, 2 words na Misa and Lucha. It was actually it's my married name. It's my husband surname. Sorry, ano lang. No, go lang po. So yeah, 2 words yung Misa Lucha. So, yun na nga. So, parang ko na, oh my gosh, well, talaga bang parang ang tanong ko sa sarili ko, do you think, Lani, you'll be able to make it out there? Parang ganon. I think that's a very good insight at saka very humbling sa lahat ng aspiring OPM artist na gusto maging singer, na even if tingin mong andun ka na sa day 1 mo, andun pa rin yung self-doubt just in the corner. Yung kailangan mo lang labanan talaga. Pero kaya that time, yun na parang hindi ako nag-full blast. Because, I'm balancing family life. And my kids they're just really little that time. So, trabaho and then family and then, you have to balance it. Kaya parang hindi talaga ako nag-full on na although I was with, SOP pa noon. Ako bata ka pa, hindi mo na yata. Alam ko po, SOP. Oo, SOP. Of course, kasama namin ng sina Ogie, Regine, Jano, Jaya, kami yan. Noong time na yun, nandun pa si Kakay. Tapos, meron pa kaming TV show ni Bitoy, yung Celebrity Turns. Yan talaga hindi mo maano kasi talagang nag-run lang yan for a little bit and then nag-migrate na ako. Pero guys, FYI, for full context, she was juggling with so many priorities. Hindi pa siya naka-full blast nun. Paano pa kaya kung nag-full blast siya? Baka ang dami pang nawala ng trabaho. Alam mo yun? Hindi. Alam mo yun kasi syempre, yung mga iba nun, ang tawag mo doon, yung sila faceted, di ba? Singer, nagpipelikula or nagte-teleserye. Ako talaga nag-concentrate lang ako sa singing. Kasi, singing alone, medyo di ba? Medyo, para sa akin medyo busy na ako noon. And then, that was the time also na medyo unti-unting, alam mo yun, I was climbing up the ladder slowly. Yeah. And then, medyo na unti-unting naririnig na yung pangalan ko. Syempre, pag ganon, may daming shows. Minsan, most of the time, nasa US. Hindi pa kami nagmamigrate noon sa US. Nag-show sa US, gano'n. Lagi akong probinsya, US, ganyan, Australia, ganyan, Canada. Liit pa ng mga anak ko, parang, And then, ngayon, we're talking about looking back all those years. Parang, when I just look back, oh my gosh. Asa na yung mga maliliit kong anak? Alam mo yon yung gano'n. Ngayon, they're all grown up. They have their own families. Yung cliche na sinasabi nila, yung talagang blink of an eye. Yeah. Where did the years go? Yeah. Totoo yan. And Miss Lani, before I super wanna request your next song, which is Timeless, I wanna ask, ano po sa inyo isang human trait or one of your core values na feeling mong sobrang timeless na talagang something to be proud of? I don't know. Something to be proud of. Oh my gosh. Sa industriya, parang masasabi ko lang na what I'm really proud of is I was able to raise my 2 daughters. Diba? Yun lang ang pinaka masasabi kong proud ako. na lumaki yung mga anak ko na mabuti naman, mga babait naman. Alam mo yun, now they're raising their own families and of course I have my grandkids na, di ba? Ayun, yun ang perfect. Yan ang pinaka-proudest ko. Yeah. Kasi na-achieve mo na lahat ng pwedeng human experience, especially kung umabot ka sa apo. Not everyone can experience that. True naman. True naman. So, kumbaga, yun lang mapagyayabang ko. Ay, pagyayabang ko rin yun kung nangyari yun sa akin. Suna ba? Ay, hindi pa. Ay, pero Miss Lani,
sobrang salamat po talaga ulit sa time nyo. No, thank and for you. me, my own take, milestone and checkmark sa akin kasi nakapag-bonding at nakachika ko sa isang icon. Sa sobrang icon, lahat po ng hinawakan nyo sa studio na to, hindi na po namin lilinisin. Ganun po, para mag-remain yung essence nyo dyan forever. And guys, I think I'm gonna before anything go, else. go. Is it okay? Sure, if yes. So happening this November 8th, Saturday, it's gonna be Jonah's anniversary concert. It's gonna happen on MOA Arena. And I will be one of her guests over there. Marami kami magiging guest dun sa concert niya. And then November 14, 15, 16, the Maestro class concert. Of course, headed by Mr. Ryan Cayabyab. And Martin and myself will be singing all the songs of the Maestro himself, Mr. Ryan Cayabyab. It's going to happen on 14, 15, 16 at the Proscenium Theater, the newest theater in Rockwell. Guys, Proscenium. you better watch. You Yes. better watch. And then another guesting. Ang daming guesting. Guest din ako kay Nonoy Zuniga sa December 9 sa Resorts World. And then, meron pa akong Jose Marichan ng December 10. Perfect. Yun na yun. Yung pinaka-prime months ni Jose Marichan. So ano yan? Juggernaut of a collaboration. Yes. Miss Lani, salamat po talaga ulit. Salamat sa essence and presence nyo. Naku, thank This has you. been DJ Rap signing off with love and music. But guys, huwag kakalimutan. Huwag kakalimutan, ako po si Lani Misalucha dito sa All Radio, kayo ang number 1. Paint me a picture eternally mine, like Mona Lisa to last for all time. Play me a classic from yesterday. Carefully patient, your work of art, masterpiece building right from the start. Write me a love song straight from your heart. And as we get older and time passes over, the memories will come back again, like the golden years. Just like a melody playing in my mind, just like a song sung forever in time so timeless. My love is timeless, and we remember the days gone past, just like a poem that's written to last. You're timeless, what we have is endless. We're forever timeless. Let's write our future and learn from the past. The beauty surrounds us, we'll never look back. No matter what we go through, we'll stand the test of time. And as we get older and time passes over, the memories will come back again, like the golden years. Just like a melody playing in my mind, just like songs sung forever in time so timeless. What we have is